Hi, I'm Rachel and I'm a graphic designer. So today we're going to talk about what is a virtual assistant. So kasi ang daming nagtatanong sa akin, ate, paano magiging virtual assistant? Ano po ba yung gawin? Ano yung mga first step? Parang ganito. So, ngayon, pag-uusapan natin yung pagiging virtual assistant. So, alam ko naman na alam nyo na what is virtual assistant. So, hindi ko na i-explain kung ano yung virtual assistant. Basta virtual assistant is nagtatrabaho through online. Parang ganun nag-a-assist ng client, ganyan. So, tumutulong sa mga businesses ng mga client, ganito. So, remotely. Okay. So, ang una mong gagawin kapag pumapasok ka sa virtual assistant industry is hahanapin mo yung niche mo. Ibig sabihin kung ano yung kaya mong gawin. Like, kasi kapag virtual assistant ka, ang pagkakaalam ng karamihan is customer service lang. Kumbaga, nag-a-assist lang talaga sila ng client. Ang ginagawa lang nila is nagta-type, nagcha-chat, sumasagot ng tawag, ganun. Hindi. Ang pagiging virtual assistant is ang daming niche niya. So, ang una mong gagawin is magre-research ka. Magre-research ka kay YouTube, sa Google. Pero ako, mas ginagamit ko si ChatGPT. Nandun na kay ChatGPT lahat. So, kumbaga, second option ko na lang si YouTube. Kapag kailangan ko ng actual, parang makikita ko talaga kung ano yung ginagawa, kung paano gawin ganito. So, kay YouTube ako nagre-research. Pero kapag kung gusto ko naman yung words by words yung maiintindihan ko talaga is kay ChatGPT ako nagtatanong what are the niche of virtual assistant ganito. So lalabas lahat yan. Pag lalabas lahat yan, yun, tatanungin mo yung sarili mo kung ano yung kaya mo dun. Kaya ko ba to? Kaya ko ba maging customer service representative? Ano ba to? So parang bet ko tong si data entry ganito. Kasi ako last time is pinili ko data entry. Actually, hindi ko alam kung ano yung mga niche na yan, hindi ko yan alam. So, ang ginagawa ko lang is sinusunod ko lang mga makikita ko sa ads, makikita ko sa mga TikTok, ganito. Ay, okay, gumagawa ako ng account sa app na to. Tapos, nag-a-apply, ganito, ganyan. Tapos, yung resume na ginawa ko is hindi naman siya relevant doon sa pinasok ko. So, that's why I suggest na I advise you na kapag papasukin mo yung virtual assistant industry, dapat hahanapin mo yung niche mo. Kung ano yung kaya mong gawin. So, kapag halimbawa, nakikita mo na yung niche mo. Katulad ko, virtual assistant.